Po. Attorney, eto, siguro simulan muna natin dito sa kumalat na draft resolution itong nakaraang araw. Paano nyo po nalaman yung tungkol dun sa draft resolution? Online nyo na lang din po ba ito nakita kagaya ng karamihan? Ay, opo. I just saw it online kasi it was circulating. So, and then subsequently nga, di ba, inamin ng opisina o inamin ni Senator Bato de la Rosa na galing sa opisina niya. But before that, nakita ko na sa online. Okay. Yes. Oo. Bago po kumalat ito, may mga naririnig na rin po ba kayong balita na may mga senador na planong maghain ng ganyang klase po ng resolusyon? Opo, naalala niyo po, before that, talagang meron na po akong sinabi. In fact, I came out with a video message. Sinasabi ko na may mga ugong, may mga naririnig kami, na may mga ganyang mga plano. Kasi, especially yung mga nagiging announcement ni Senate President Cheese, at talaga yun, it was creating apprehension sa amin. So pinagdudugtog-dugtog lang namin kasi nag-uusap naman kami syempre, kasamahan ko rin sa ML, tsaka sa LP, tsaka sa mga kaibigan, ay yun ang nakikita namin developing situation sa Senado. Kasi doon pa lang sa mga pagdi-delay, lalo na nung yung pag-reset ng June, yung original schedule ng June 2 to June 11. So sa pakiramdam namin, bago pa man umikot yung alleged draft resolution na yan, ay pakiramdam namin ay may nangyayari. May ganyan na plano. Opo, sabi nyo nga po, pakiramdam nyo na bago pa ilumabas ito na may mangyayari. At eto na nga, though, sabi naman po ni Senate President Cheese Escudero, ito ay scrap of paper pa lamang sa ngayon. Pero, Attorney, kung sakali man, yung iba siguro, hati po ang ating mga kababayan dito po sa resolusyon na to. Pero kung sakali, on June 11, may maghain nga po nito, ano po ang plano ninyo bilang isa po sa mga prosecutors po para po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? Okay, gusto ko pong linawin, DJ, Chacha. Gusto kong linawin na sa ngayon, hindi pa po ako officially part of the prosecution panel. Yes, naimbitahan ako at si Congressman Machel Jokno. Naimbitahan po kami ng speaker and we both said yes. Pero since hindi pa nga ho kami nag-officially assumed as a member ng House of Representatives, kasi sa 20th Congress kami uupo, ay hindi pa kami pwedeng maging parte officially ng prosecution panel. So hindi ko po pwedeng paunahan yung panel kung ano yung magiging plano. Pero syempre hindi po malayo at most probably yung talaga ang mangyayari kung talagang pipilitin nila yan, yung ganyang klaseng resolution na pagbutohan sa June 11 na bago pa man sila nagko-convene as an impeachment court ay magiging napaka-questionable po yan. Kaya wala hong option, wala pong choice yung panig siguro ng prosecution kundi questionin yan legally. Okay. Yes. Pero kung sakali nga pong matuloy ito, mapayagan or mapalusot, ano po kaya posibleng mangyari naman sa mga susunod na impeachment trials natin? Kasi yun ang pangamba po ng ilang mga legal experts ngayon, Attorney Leila. Yes. Kasi kung talagang isusulong yan, ipipilit yan at magkaroon ng majority vote. Kasi ang hahabulin nila dyan, simple majority vote lang. Kasi yung premise ng gumawa niyan, kung sino man yung gumawa for Senator Bato de la Rosa, yung premise niyan is that hindi pa sila nagko-convene as an impeachment court. Parang tinatrato nila o itatrato nila bilang simple resolution ng Senado bilang lawmaking body. Doon sa kanilang usual, regular legislative function. Lalong magiging mas questionable yan. O kung sakali lang, ipipilitin pa rin nila yan kahit napaka-questionable. Ay ang nakikinikita ko po niyan is that meron din maghahain ng motion, a verbal motion, na mag-adjourn sine die. Dahil nga, di ba, June 11, 2 araw na lang. June 12, holiday. June 13 na lang, yung pinaka-last day bago yung sine die adjournment. So yung siguro mangyayari. At kapag adjournment, motion to adjourn, ordinarily, hindi ito debatable. So walang mangyayari from the time that they would approve, let's say they would approve that resolution up to kung ilang weeks pa yan, wala. Hiatus.
Depende na kung magkakaroon ng mga ibang development. Depende na kung, for example, magbago yung isip nila na even during the Senate adjournment, actually, pwede talaga silang mag-convene na. O kaya, sasabihin nila, hintayin na lang natin yung next Congress, yung next Senate. Sila na lang ang magpasya sa bagay na yan. Pwede pa ba yan? Kahit tumawid na sa susunod na kongreso, sa bagong kongreso. Opo. Pero with the political climate na meron tayo ngayon, at hindi lang naman po si Senator Bato ang nagsasabi na may ganitong resolusyon, even Senator Amy was also saying na ang administrasyon daw mismo ayaw daw po itong ituloy dahil pakiramdam nila hindi sila makakakuha ng boto. Sa inyo pong palagay, Attorney Leila, meron kaya talagang political pressure sa Senado para po wag nang ituloy ito pong paglilitis? Hindi yan mawawala sa posible na mga dahilan. It could be anything. Ang pakiramdam namin, kasi hindi lang namin naiintindihan kung bakit nagdi-dribble pa. Kaya hindi maiiwasan na naghahaka-haka ang maraming tao tungkol sa mga what exactly is the motivation? What is the real reason for this? Na napakalinaw dapat sa saligang batas na kailangan linilitis kaagad nung nakuha na, nung transmit na yung articles of impeachment from the House of Representatives. So whether it's something to do with political consideration, self-interest, power play, and then yung mga tungkol sa pangamba o dahil naiisip o na parang nare-realize ngayon na mga, let's say, sa administrasyon, kung yung if we go by the logic ng sinasabi ni Senator Amy na parang matatalo, para sa akin hindi nga yan mga legal na arguments eh. Kasi irrelevant pa yan at this point. Dahil ang sigaw lang naman namin, yung mga nagpupush for impeachment trial is that litis, buksan lang ang paglilitis, buksan lang ang trial. Hindi pa namin sinasabi, i-convict nyo na yan, si VP Sara. Buksan lang natin para makita yung ebidensya. So yung mga numero ngayon, yung mga speculation, sino boboto for acquittal, sino yung posibleng conviction, ay hindi pa po yan para sa akin relevant. Pag-usapan po natin uli yan kapag lumabas na yung mga ebidensya during the trial. Pero right now, it cannot be a valid reason na since matatalo anyway yung for conviction, ay wag na lang ituloy. Kasi ibig sabihin niya, binabaliwala nila yung Constitution na napaka-supreme. The Constitution is supreme over and above any institution of our country, including Congress, including Senate. Balikan ko po yung sinabi nyo kanina, Attorney Leila, no? Hindi tayo sigurado sa kung ano talaga ang dahilan kung bakit hindi ito matuloy-tuloy sa inyo. Sa inyo pong personal na opinion, Attorney Leila, bakit po sa tingin nyo, is this really political? Kung bakit hanggang ngayon hindi pa po nasisimulan yung paglilitis? It could be. It could be political. Power play, haggling. Alam nyo na, yung sa Senate leadership. And then maybe the Duterte camp is moving one way or the other, whatever way. Maybe they're also applying pressure. Even if externally, parang sinasabi ni VP Sara, gusto rin niya ng trial. But totoo ba yan? Or is that a mere bluff? Na iba naman pala yung ginagawa nila. Na yan, behind the scene, meron silang mga ginagawa to pressure certain senators vote against voting for the holding of impeachment trial. It could be that, but hindi I cannot claim na totoo yan o tama yan, yung mga haka-haka na yan. Kasi nga, there has to be a reason. Kasi napakahalaga nito, gaganyan-ganyanin mo lang na parang ordinaryong bagay lang. There must be a reason. Yung pong mandato ng mga senador bilang judge kapag may mga impeachment complaint na inihain po sa Senado. Sa ngayon kasi naririnig po natin may mga nagsasalita sa yung mga kilala po natin, nakaalyado rin po ng vice-presidente. Pero bilang isang dating senadora po, Attorney Leila, sa ganitong klase po ng pagkakataon, kahit paalam na natin na may mga kaalyado po siya doon, tama po ba na ganoon po yung nagiging pahayag ng ilan sa kanila sa media, knowing na magiging judge po sila
soon kung matutuloy man po ang isang impeachment trial, paano po ba dapat ang pagtanggap dito nitong mga senador natin ngayon, yung mga nakaupo ngayon at maging yung mga uupo pa lang? Okay, isa pa yan na nagiging questionable. Tuloy nakikita natin kung sino-sino sa kanila ang posibleng boboto for acquittal. In fact, sa mga posturing nila ng ilan-ilan na yan, we can actually say na siguro kahit anong lakas ng ebidensya, they would still be blindly voting in favor of acquittal. Dapat sana, they should realize that senator judges are expected to be neutral, impartial, na hindi dapat nila pinapakita sa publiko at this point. Kasi nga, posible na nga na mag-convene na sila. Hopefully, that's what we're hoping for. That's what we've been asking for. Mag-convene na kayo. Wala na dapat mga balakid pa dyan. So, because of that, yung possibility na matutuloy itong impeachment, hindi po maganda, hindi po tama yung mga salita na nagpapakita kung ano yung kanilang mga inclination. Okay lang to say something or to issue statements like, we realize that this is an important constitutional duty. Titingnan talaga namin ito base sa konstitusyon at titingnan namin ito base sa ebidensya kung ano ang katotohanan. Yung mga ganung mga statements, but never about ay matatalo na kasi yan. You know, yung ano na yan, acquittal na ang mananaig. Yung mga ganyan. And then yung mga sinasabi pang violating the right to due process at to speedy trial nung impeached official, nung respondent. Parang dinidepensahan na kaagad siya. Nagpapakita yan ng partiality. Because ang kung sa mga ordinary lang ang judicial cases yung the judges are required to exhibit cold neutrality. Ganon din dapat sila. Maging maingat din sila sa mga nagiging statements. Yes, they can debate on the constitutional issue of to continue or not beyond the 19th Congress. Pero hindi dapat yung tungkol sa mga, ay, matatalo lang yan. Or alam namin na ito ay politika lang. You know, alam namin na tinatarget lang talaga nila si VP Sara. Yung mga ganong salita, na they're acting like the defense counsels or the defenders of the impeached official. Attorney Leila, punta tayo sa kabilang banda kasi kung merong mga anti-impeachment trial, syempre meron ding mga pro. Last time, sa isa sa mga pahayag po ni Senator Cheese, sinasabi niya, ang mga nagsasabi lang naman na hindi matutuloy po yung trial are those who are pro-impeachment. Ano pong reaksyon niyo doon? Hindi po siguro yan totoo. I'd like to believe na karamihan ng ating mga kababayan, kasi the latest survey shows it, di ba? 88% ba yun na gusto na pasagutin si VP Sara? So ito na yung proseso ng pananagutan, impeachment. So I think karamihan, yung mga neutral at this point, I mean sa mga kababayan natin, na wala pa silang naiisip na ano ba, guilty ba yan or not. And ganun naman, sa ngayon, wala pang talagang magsasabi ng ganyan na explicitly. Now, gusto ng taong bayan malaman ang katotohanan. That's always the bottom line. Kaya nga, itong mga magiging mga activities, beginning June 9 up to June 11, ipapakita nito kung anong sigaw ng taong bayan. Sigaw ng taong bayan, ipalabas ang katotohanan. So how can somebody say na doon lang sa mga nagpupush for impeachment, yung mga push for impeachment na naniniwala na dapat panagutin kasi sa ngayon may mga ebidensya. So it is ang national interest calls for the holding of the impeachment trial because it is about upholding the supremacy of the Constitution, yung checks and balances, accountability. Marami nang nagsasalita. The latest is yung 100 plus na mga members of the faculty of the UP College of Law. Opo. Actually, maganda nga ang kanilang punto rito. Mamaya tutunghayan ko po ito, Madam Senator. Baka lang pwede namin makuha po ang inyong maiksing sagot dito.
at pag-aanalisa na rin dito sa naging draft resolution na nanggagaling daw sa office ni Senator Bato. Ito lang po, kung kayo po sasagot dito, how do you rebut, no? Ang claim sa resolution, pinagkaitan nyo ang Vice Presidente ng right to speedy trial. Dahil nga sa hindi agad hindi umusad yung proseso, at ngayon nga inaabot ng sa pagbilang namin dito mga 100 almost 4 months. Ma'am, anong sagot nyo rito? Wala pa hong violation of the right to speedy trial dyan. Ang impeachment, tandaan natin, hindi ito tungkol sa pagtatakip ng mga kasalanan nung na-impeach ng official at the House of Representatives level. Siyempre, rerespetuhin ang mga karapatan ng respondent kapag may trial na. Pero to invoke at this point yung right to speedy trial ay napaka-premature at mali. Mali. Kasi hindi ito yung katulad ng mga ordinaryong judicial cases. Bakit mas interesado yung nag-author ng resolution na yan dun sa karapatan ng impeached official? How about yung kahulugan ng konstitusyon? Yung kahulugan ng pagpapanagot? At kasalanan ba natin na nagtagal ng 4 months? Kasalanan nila, they did nothing, and then yun ang magiging excuse nila. Violation of the right to speedy trial. Opo, yes ma'am, well said. It's absurd. Opo. Yung nga din po ang punto rito, no, ng statement po nitong mga taga-UP na ang sinasabi nila, sabi nila, no, yung pong sabi nila dito, respectfully, a dismissal at this point would be deemed by the Filipino people as effectively engineered by the Senate's own delay. No, doon sa inyong hindi pag-aksyon ngayon, ginagawa niyong katwiran yan, no? Anyway, sige po. So, Madam Senator, marami ho magbabantay nga, sabi ni Senator Coco, no, sa June 11, he's got to be present there, pero dadalawa lang sila. At inaabangan po at kumbaga, bagamat nangangamba, umaasa pa rin po na matatauhan ang karamihan sa kanila na ituloy itong kanila pong constitutional duty. Paano kaya, ma'am, kung sa simple case ng kawalan ng quorum? Questionable rin yan. So, ibig sabihin ay they're abdicating their constitutional duty, their constitutional mandate. It would be equally abominable. It would be equally detestable na dahil walang quorum, non-appearance, no show, ayan. That's effectively killing, again, the impeachment case. Pareho rin yan. Parehong epekto niyan is either may quorum and then ipupush nila yung resolution na yan na declaring the de facto or functional dismissal of the impeachment case. And then yung pagkawalan ng quorum, pareho ang epekto. Anong epekto? Pinatay nila yung proseso ng impeachment. Okay, sige po. So basically po, ma'am, sa aming pagkakaintindi ngayon, sa mga katanungan sa inyo ni Chacha at ang ating pong naging panayam na ito, ang gusto niyo hong mangyari, buksan yung pong impeachment court sa pamamagitan po ng pagsumpa nila bilang senator judges, simulan po yung trial doon sa unang mga pangangailangan nito, no, yung pagbubukas nito, pagpapasagot po sa respondents, and then kung hihinto man sila, dapat mailinaw nila na ito'y dapat na ituloy ng next Congress. Ganun po ba yon? Yes, that is the ideal situation, which is following the very spirit of the Constitution. Okay. Yan po dapat. Ang unang-una nilang gawin, mag-convene, magsumpa, and then yung mga proseso na ng pagbabasa, officially ng articles of impeachment, pag-issue ng summons na pinapasagot si VP Sara within 10 days, tapos ay yung magkakaroon ng another proceeding na ipapa-appear si VP Sara to plead either guilty or not guilty. Tapos pre-trial. Okay. Ayun. So kung matapos man yan o hindi, before the onset of the 20th Congress, hindi po yan balakid
hindi po yan dapat dahilan na hindi na itutuloy. Opo. Kung hindi nila matapos. Opo, sige po. Up to the 20th Congress. Opo. What is your word of advice kung mamarapatin po lamang nila, with all due respect to all of them, na ngayon po'y miyembro po ng 19th Congress in the Senate, kung sakasakaling gawin nila itong, o sabihin na nating sila ay magpasa ng simple resolution lamang to dismiss de facto itong kasong ito. Ano ho ang kanilang, what are they courting kung meron man? They are courting a big constitutional error, fault. A constitutional is an abdication of their constitutional duty. Ang advice, ang pinaka-advice lang po natin ngayon, just obey the Constitution. Enough of the dribbling. So they will be courting what public ire. Marami nang nagsasalita eh. Lalo na yung mga talagang nasa legal community. Marami nang mga expert, constitutional expert. Most of them, yan ang sinasabi. Ituloy na yan. So they are courting public ire. Okay. Salamat po na marami. Madam Senator, kami aantabay. Gagaya po ng marami. Ito na ho yung final date. It's going to be June 11, 4 p.m. Mag-aabang po kami, tayo po lahat. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din, Ted and DJ Chacha. Have a good day. Thank you, ma'am. And have a good weekend too. Madam Chair, sa oras na 8:23 in the morning, hatid po sa ating